sa mga sandaling ito, talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng mga tao. Talagang tulad ng sinabi ko kanina, no, talagang inaasahang lampas-lampas 12 midnight ito, no? Dahil tingnan nyo naman, talagang magta-12 na, ganito pa rin ang itsura ng pila. At kahapon na nga, 12 ang cut-off, pero 5 a.m. na sila natapos. Kaya 2 oras lang yung natira para ayusin nila, no, yung St. Peter's Basilica para sa susunod na public viewing. Igat. Vicky, kung ine-extend yung oras, wala bang plano i-extend pati araw? Wala na, Igan. Talagang hanggang Biyernes na lang talaga. Kaya inaasahan natin sa Biyernes, mas hahaba pa siguro yung pila sa mga maghahabol, no? Para masuyapan ang Santo Papa. Sundan ko lang yun. Sa pagpila mo, ilang oras ba inaabot bago mo masilayan si Pope Francis? Siguro, Igan, nung pumila kami, mga 2.5 oras yung inabot. Pumila kami ng mga siguro lampas hating gabi na. Yun yung day 1 ng pila. Talaga, pero yung Igan, napansin ko, yung mga kasama ko sa pila, talagang chill lang sila, no? Walang kare-reklamo, kahit na 4 oras sila naghihintay, 3 oras. Talagang tuloy-tuloy lang, nagdarasal, kumakanta, no? Tahimik lang sila. Talagang gusto lang talaga nilang masilayan ang Santo Papa na naging malaki yung impact sa buhay nila. Igan. Vicky, si Susan to, ano yung pakiramdam ng mga Ay, tao? Susan! Ay, Vicky! Naku, dito lang tayo magkakausap. Ano yung pakiramdam ng mga tao Oo dyan? nga. Kasi isang araw bago ilibig ang Santo Papa. Oh, di ba? Parang syempre, bukas pag nalibig na siya, yun yung huling pagkakataon na masisilayan siya. Alam mo, Susan, talagang hindi mo maramdaman na yung pagluluksa dito. No? It's more pasasalamat ng mga tao. Pag nakakausap ko, yung mga nakakasama ko sa pila, talagang sinasabi nila, napakabait na tao, kahit na never nila na-meet, nakikita lang nila, ramdam na ramdam nila yung pagmamahal ng isang lolo. No? Kaya Lolo Kiko yung naging bansag sa kanila. So, ang masasabi ko talaga, ganun lang talaga yung pag-ibig nila, no, dito sa Santo Papa. Talagang tuloy-tuloy lang yung pagdagsa nila rito sa mga pila. At iniisip ko, no, habang nakapila ko, kung willing ka na inconvenience yung sarili mo, magsakripisyo ng ganun, hihintay ka ng 4 oras, no, kahit giniginaw ka, kahit tirikang araw sa hapon, talagang siguro napakaganda ng impact ng buhay ng taong yon sa'yo. At parang napakagandang bagay yon para sa akin. Hi, Vicky! Si Maris to. Hi, Maris! Hello! Dapat kasama ka rito, Maris. Ha? Hopefully soon. Pero bukas na nga yung funeral ni Pope, no? Kumusta ba yung paghahanda riyan sa Vatican? Bukod sa mga binabanggit na sa Vatican Press, no? Ano pa yung mga karagdagang mga balita o impormasyon na binibigay sa inyo dyan? Nako, Maris, habang humahaba yung mga pila, puspusan din yung mga paghahanda na ginagawa rito, no? Talagang photo finish. Nung day 1, wala pa ito, pero ngayon, nakatayo na itong scaffolding, no? Para pagtatayuan ng mga miyembro ng media na magko-cover na nga para sa funeral ni Pope Francis. At dito naman sa gilid, makikita nyo, nagkalak na rin yung mga LED screen para masubaybayan ng mga deboto, yung mga kaganapan dito, no? Kasi inaasahan magiging sobrang stricto na yung security. Ngayon pa lang napansin ko, dinagdagan na nila ng mga yung X-ray security checks dito dahil siguro ina-anticipate nila yung dagsa ng mga tao sa huling araw. At dito makikita natin, Maris, yung, hindi ko alam kung makikita nyo yung gitna, may parang pulang kurtina, medyo madilim na rito, pero kung natatanaw nyo, yun yung ginagawang makeshift altar para sa gaganaping funeral mass ni Pope Francis. At yung mga upuan na gagamitin ng mga world leader, nakaset up na sila dyan. Yung mga kardinal uupo sa kaliwa at kanang bahagi ng altar. At pati itong mga puting tent na nakikita nyo rito, yan yung mga emergency tent, no? Para handang magbigay ng paunang lunas kung may nangangailangan dyan. Talagang all set na dito, no, Maris, para sa Sabado. Alright. Maraming salamat at ingat ka dyan. Vicky Morales po live mula sa Vatican City.